alisin ang enerhiya ng Rusya at babagsak ang makina ng digmaan ni Vladimir Putin. Iyan ang naging pilosopiya ng Ukraine sa halos buong 2025 at lalo pa nilang pinagbuhusan ng lakas ito sa ikalawang kalahati ng 2025 sunod-sunod na atake ang sumira sa mga oil refinery at pasilidad. At minsan tinatarget din ang mga sentro ng digmaan ng Rusya tulad ng airbase. Lalong lumalaki at nagiging epektibo ang mga pag-ataking ito. Ngayon, inilunsad ng Ukraine ang pinakakahanga-hanga nitong pag-atake. Sa isang magandang gabi para sa kanila, malaking pag-atake ng bansa ang tumama sa maraming target at nagdulot ng pinsala sa Russia. Ayon sa ulat ng Kiev Post noong Disyembre, 11 ganoon nga raw. Nagpakawala kagabi ang sandatahang lakas ng Ukraine ng pinakamalaking serye ng kamikaze drone attacks. Sa isang operasyon na maituturing na isa sa pinakakahanga-hanga sa buong digmaan, naghatid ang Ukraine ng maagang pamasko sa pamamagitan ng pagpapadala ng 300 long-range drones na lumipad sa buong Russia. Ang ilan ay sinamahan pa ng cruise missiles upang tamaan ang iba't ibang target sa loob ng 2,000 kilometro o humigit kumulang 1,200 at 40 milya ng bansa. Kabilang sa mga target ng Ukraine ang ilang oil refinery, ilang paliparan, at sa kauna-unahan sa digmaan ng Ukraine, isang oil rig na matatagpuan sa Caspian Sea. Nagpadala rin ang Ukraine ng mga drone patungo sa direksyon ng Moscow. Ngunit hindi lahat ay ayon sa inaakala sa maagang pagtatangkang iyon ng pag-atake. Iniulat ng Kiev Post na nagpakawala ang Ukraine ng halos ikalimang bahagi o tinatayang 60 ng kanilang mga drone patungo sa Moscow. Gayunpaman, kinontra rin ng nasabing outlet ang sarili nito kalaunan na sinasabing mahigit 100 drone talaga ang ipinadala ng Ukraine patungo sa Moscow, na bumubuo ng halos ikatlong bahagi ng kabuang bilang na inilunsad. Wala namang tiyak na target ang mga drone. Sa halip, dumating sila sa kabisera ng Russia at nagdulot ng malawakang tugon mula sa air defense para pabagsakin sila. Tumugon ang Moscow sa hiling ng Ukraine, kaya napilitang maglabas ng babala ang mga lokal na autoridad sa mga residente na magtungo sa air raid shelter. 4 na paliparan sa Moscow ang nag-lockdown ng 80 oras, kaya na-stranded ang libu-libong pasahero nang makansela ang 100 at 30 hanggang 200 flight. Walang drone ng Ukraine ang tumama sa target sa Moscow. Iyon ang punto. Ginamit ng Ukraine ang unang dagsa ng drone para guluhin at abalahin ang mga tagapagtanggol ng Russia. May 200 at 40 drone mula Ukraine na ipinasok sa Russia patungong target. Matalinong estratehiya ito ng panlilinlang. Lalo't alam ng Ukraine na sineseryoso ng Russia ang anumang drone na papuntang Moscow. Hindi lang dahil sa Moscow matatagpuan ang Kremlin at kadalasan si Putin. Pero ilang beses na ring tinamaan ng Ukraine ang Moscow noon. Noong Marso 11, inatake ng Ukraine ang rehiyon ng Moscow sa pinakamalaking airstrike nila sa digmaan ayon sa British Broadcasting Corporation. Makalipas ang ilang buwan, iniulat ng The Guardian ang sunod-sunod na pag-atake sa kabisera ng Russia na itinapat sa pagdating ng mga pinuno ng iba't ibang bansa. Sa Victory Day Parade ni Putin, ginamit ang mga pag-atake noong Disyembre 11 bilang pagpapatuloy ng mga naunang tagumpay. Alam ng Russia na mahalaga at mahina ang kabisera, kaya ginawa nila ang lahat para protektahan ito laban sa mga drone na hindi naman target mula umpisa. Habang abala ang Russia, nagkaroon ng tsansa ang Ukraine na atakihin ang mga totoong target nito ng gabing iyon. At marami sa mga target na ito nagsisimula sa mga pasilidad na matindi ng tinatamaan ng Ukraine. Noong 2025 napansin ng mga oil refinery. Tandaan natin, mga refinery, hindi lang isang refinery. Dahil sa pag-atake ng Ukraine noong Disyembre, 11 tinarget nila ang 3 oil refinery at 1 dipo ng Russia sa loob ng ilang oras. Ayon sa Kiev Post, ang pag-ataking ito ay lumihis sa karaniwang gawain ng Ukraine na tumatarget lang ng 2-3 refinery bawat gabi. Ayon sa outlet, sabi ng mga Ukrainian military blogger na gumagamit ng social media evidence, halos kumpirmado na ang pag-atake sa ilang refinery. Nasunog ang isang refinery sa Samara, mga 800 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ganon din ang nangyari sa isang refinery sa rehiyon ng Afipsky at isa pa sa Saratov, na 400 kilometro at 600 kilometro o 250 milya at 300 at 80 milya ang layo mula sa Ukraine ayon sa pagkakasunod. Tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang isang imbakan ng gasolina sa rehiyon ng Volgograd na 700 kilometro o 400 at 35 milya ang layo mula sa Ukraine. May mga drone ng Ukraine
na mas malayo ang narating. Malalaman mo pa ang tungkol dito kung itutuloy mong panoorin ang video. Ayon sa Kiev Post, halos lahat ng drone ng Ukraine ay matagumpay na nakalipad patungo sa kanilang mga target ng walang sagabal, na nagpapahiwatig na nagawa ng perpekto ng mga plane na ipinadala sa Moscow ang kanilang tungkulin. Sa Samara, tahanan ng Syzran Oil Refinery, ayon sa mga lokal, may 15 to 20 drone ng Ukraine na may propeller ang dumaan sa kanilang kalangitan. Ngunit walang naging aksyon mula sa air defense systems. Isa sa mga drone na iyon ay naiulat na na-videohan habang lumilipad sa mababang altitude, halos sumasayad sa mga puno sa paligid. Ipinapakita nito na maingat ang Ukraine na ilayo ang kanilang mga drone sa radar, kahit hindi nagpapaputok ang air defenses ng Samara. Sa Afipsky, parehong bilang ng drone ang nagsimula ng sunog sa mga tangke ng gasolina. Maaaring bumaba ang produksyon ng refinery ng 20-30%. Sa parehong kaso, tinamaan ng Ukraine ang mga refinery na dati na nitong inatake noong 2025. Noong Disyembre 11, muling tinamaan ang pasilidad sa Samara sa ikatlong beses mula Agosto. Simula ng paigtingin ng Ukraine ang pag-atake sa mga refinery. Mas malala ang sinapit ng Afipsky Refinery dahil Disyembre 11 na ang ika-6 na beses mula Hulyo na tinamaan ito ng drone ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, kinumpirma ang tama sa Saratov Refinery na ginagamit ng Ukraine ang FP-1 long-range drones bago ang huling pag-atake kagabi. Bahagi ng bagong estratehiya ng Ukraine ngayong 2024 ang mga paulit-ulit na pag-atake. At sa mga unang yugto ng 25, patuloy pa ring tinatamaan ng Ukraine ang mga refinery ng Russia, kahit madalas ay ginagawa nila ito ng mag-isa. Pagkatapos ng pag-atake, hahanap ulit ng target ang Ukraine, kaya nagkakaroon ng oras ang Russia para ayusin ang pansamantalang napinsalang pasilidad. Ngayon, mas madalas na tinatarget ng Ukraine ang mga refinery na nagdudulot ng mas malaking pinsala sa bawat atake. Dahil dito, mas matrabaho at matagal ang pag-aayos. Ang resulta nito ay mas matagal na hindi gumagana ang mga tinarget na refinery. Humihina ang kakayahan ng Rusya gumawa ng pinong langis, gaya ng gasolina at diesel. Kaya, nagkakaroon ng kakulangan at nababawasan ang naibebenta nila sa ibang bansa. Isa itong estratehiyang idinisenyo para pahinain ang Rusya sa pamamagitan ng pag-atake sa pinakamahalaga nitong yaman. At habang lumilipas ang bawat buwan, mas lalo pang umaasa ang Ukraine sa estratehiyang ito. Ibinida ng The Moscow Times ang laki ng pag-asa ng Ukraine sa pag-atake sa mga refinery sa ikalawang kalahati ng 2025. Ayon sa ulat noong Disyembre 1, nalampasan ng Ukraine ang buwanang record ng drone strike sa mga refinery noong Nobyembre, na umabot sa hindi bababa sa 14 na insidente. Ang planta ng Afipsky, na ayon sa ulat ay matatagpuan malapit sa Krasnodar, ay kabilang sa mga iyon. Ibinunyag ng Moscow Times na ang plantang ito ay may taunang kapasidad na gumawa ng 71 milyong tonelada na maaaring magpaliwanag kung bakit muling tinarget ito ng Ukraine noong Disyembre 11. Ayon sa ulat, bumaba ang kapasidad ng Russia sa pagre-refine mula 53-55 milyon hanggang 5 milyong bariles ng langis bawat araw dahil sa mga pag-atake. Ipinapakita nito na unti-unting gumagana ang estratehiya ng Ukraine na pahinain ang dambuhalang industriya ng langis ng Russia. Paulit-ulit itong napatutunayan. Tinatamaan ng Ukraine ang mga refinery ng Russia at kahit na napakaraming pag-atake na, mukhang wala talagang magawa ang Russia laban sa mga drone ng Ukraine. 3 refinery kasama ang isang oil depot ay hindi lang ang mga pasilidad na may kinalaman sa langis na naging target ng Ukraine noong mga unang oras ng Disyembre 11. Kanina, nabanggit namin na may mga drone ng Ukraine na lumipad ng mas malayo pa sa 500 milya papuntang Samara. Ang mga drone na iyon ay may mas malalaking target pa kaysa sa mga refinery ng Russia. Nagpasya ang Ukraine na targetin ang isang local oil rig sa Caspian Sea at iniulat ng Kiev Post ang pag-atake at resulta nito. Ang pinakamalayong inabot ng pag-atake ay isang offshore oil platform sa Caspian Sea, 1,500 kilometro mula sa pinakamalapit na posibleng pinagmulan ng drone ng Ukraine. Nasunog ang rig ng Lukoil na nagpapakarga ng krudo mula sa 20 balon sa ilalim ng dagat matapos tamaan ng 4 na beses. Ayon sa ulat,
Malamang gumamit ang Ukraine ng Leochi drone sa pag-ataking ito. Ang mga drone na ito ay push-propeller na mga unmanned aerial vehicle or unmanned aerial vehicle na nagpapahiwatig na maaaring ginamit din ang mga ito sa mga pag-atake sa refinery na nabanggit kanina. Ang bawat isa sa mga unmanned aerial vehicle na ito ay maaaring lagyan ng pampasabog na warhead na may bigat mula 100 at 20 hanggang 300 at 50 kilo o 200 at 65 hanggang 700 at 72 libra na higit pa sa sapat na lakas upang sirain ang mga kagamitan sa refinery. O gaya ng nangyari sa pasilidad ng Lukoil, magpasimula ng sunog sa buong oil rig. Iniulat ng Moscow Times noong Disyembre, 11 na target ng kampanya ng Ukraine ang infrastruktura ng langis ng Russia. Kinumpirma na hindi bababa sa 4 sa mga long-range drone ng bansa ang matagumpay na tumama sa kanilang mga target. Tinukoy din ng outlet ang pasilidad ng Lukoil bilang Villanovsky rig, na ayon sa kanila ay isa sa pinakamalalaking oil rig na pagmamay-ari ng Russia sa bahagi ng Caspian Sea na kontrolado nito. Kaya ng rig mag-produce ng 100 at 20,000 barrels ng krudong langis araw-araw o 6 na milyong tonelada bawat taon. Sabi ng United States Energy Information Administration, ang krudong langis ng Russia mula Caspian Sea ay hinahalo at binebenta bilang Urals crude oil. Ayon sa Trading Economics, ang krudong langis ay nagkakahalaga ng $5,200 at 34 bawat bariles noong Disyembre 10. Ito ay nagpapakita kung gaano kalaking pera ang posibleng nawala sa Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine sa refinery. Kung isang araw lang itong nagsara, malaking palagay iyon. Tinatayang $628 milyon ang nawala sa Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine. Hindi masamang balik iyon para sa isang pag-atake na isinagawa gamit ang mga drone na tinatayang nagkakahalaga lang ng 20,000 bawat isa para sa Ukraine. Kung totoo ang mga ulat na 4 na drone ang tumama sa kanilang mga target, nagdulot ang Ukraine ng $628 milyon na pinsala kapalit ng gastos na humigit kumulang 80,000 o dapat nating sabihing hindi bababa sa $628 milyon. Ayon sa Kiev Post, patuloy na nilalabanan ng mga bumbero ng Russia ang malaking sunog sa Lukoil rig noong Disyembre 11, ngunit hindi sila nagtatagumpay. Itinigil ang produksyon at posibleng tumagal ng ilang araw ang paghinto habang inaayos ng Russia ang pinsala bago muling paganahin ang rig. Posibleng tumaas pa sa 10 milyon ang $628 milyon na pagkalugi ng Russia. Depende sa tagal ng pagkaayos ng rig. Ang pag-atake sa oil rig na ito ay kakaiba sa lahat ng nagawa ng Ukraine noon, kapwa sa target na tinamaan at sa lokasyon ng pag-atake. Tulad ng sinabi ng Cable News Network sa ulat nito tungkol sa insidente, tanggal na ang mga guwantes pagdating sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis at enerhiya ng Russia matapos tiisin ng Ukraine ang bagong kampanya ng Moscow tuwing taglamig para sirain ang kanilang enerhiya. Ngayon, binibigyang target ng Ukraine ang lahat ng target na konektado sa digmaan na sinimulan ni Putin noong Pebrero 2022 ayon sa isang source mula sa Security Service of Ukraine. Security Service of Ukraine na nakausap ng Cable News Network, babala, ito ang unang pag-atake ng Ukraine sa infrastrukturang may kaugnayan sa langis ng Russia sa Caspian Sea. Bago pa idagdag na ang pag-ataking ito ay isa pang paalala sa Russia na lahat ng kanilang mga negosyo na nagtatrabaho para sa digmaan ay mga lehitimong target. Malinaw at malakas na naiparating ang mensahe. Kung Ruso at may kaugnayan sa langis, itinuturing na itong target ng Ukraine para atakihin. Gaano man ito kahanga-hanga, hindi pa tapos ang Ukraine. Karaniwan, pumipili ang bansa ng isa o isa pang paraan pagdating sa uri ng mga target nito. Karaniwan, kapag tinatarget ng Ukraine ang langis na infrastruktura, iyon lang ang tinatamaan nila sa gabi. Kahit sabay-sabay nitong tamaan ang ilang refinery o dipo nung gabi, ganoon din kapag mga pasilidad militar. Tulad ng mga imbakan ng bala ang tinatarget kung ang mga ganitong pasilidad ang pinupuntirya. Kadalasan, ligtas ang langis ng Rusya magdamag. Pero hindi noong Disyembre 11, nagpasya ang Ukraine na paikutin pa ang kutsilyong hugis Leochi na itinarak nito sa tagiliran ng Rusya sa pamamagitan ng pagtama sa mga target militar, pati na rin sa mga target na may kaugnayan sa langis. Ayon sa Kiev Post, sumunod ang Ukraine sa pag-atake sa Lukoil rig at mga nabanggit na refinery sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga drone sa iba't ibang panig ng Rusya upang tamaan ang ilan sa mga paliparan ng bansa. Ang Ryazan, Voronezh at Ivano
ay pawang mga target na may katuturan dahil sa kanilang kalapitan sa Ukraine. Lumampas pa ang Ukraine at nagpadala ng drone sa paliparan sa Arctic, rehiyon ng Murmansk. Nagpapakita ito sa Russia na kaya nitong umatake ng tama kahit sa mga pasilidad militar na akala ng Kremlin ay malayo sa abot ng Ukraine. Naging matagumpay ang lahat ng mga pag-ataking ito sa Murmansk. Isang drone ang bumangga sa runway ng paliparan. Nagdulot ng malaking hukay kaya hindi nagamit ng mga eroplano ng Russia ang runway. Tumama ang mga drone ng Ukraine sa 3 hangar sa Ivano Airport at posibleng nasira ang 2 Su-34 fighter jet. Sa Voronezh, tinarget ang air defense platforms ng base. Posibleng senyales ng planong pag-atake ng Ukraine sa airbase. Tatamaan nito ang mga kagamitan na hindi na kayang protektahan ng mga depensang ito. Sa Ryazan, tinarget ng Ukraine ang fuel depot sa paliparan. Nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog habang nauubos ang gasolina ng mga jet ng Ryazan airfield. Malamang na tinarget ng Ukraine ang mga ito upang limitahan ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng mga missile at glide bomb papunta sa teritoryo ng Ukraine mula sa mga base. Sa digmaan, taktika ng Russia ang pagpapalipad ng fighter jet sa sarili nilang himpapawid para magpakawala ng missile at glide bomb. Hindi kailangang lumapit sa depensa sa himpapawid ng Ukraine. Kaya paboritong plataporma ng Russia ang Su-34 para dito. Ayon sa Joint Air Power Competence Center noong Nobyembre 2025, ang kipumatiyang kahit anong pag-atake na sisiat isida sa runway o gasolina ay sapat na para hindi na makalipad ang mga eroplano ng Russia. Layunin nitong hadlangan ang makinarya ng digmaan ni Putin. Kung ang pag-atake sa mga refinery at infrastruktura ng langis ay para bawasan ang supply ng gasolina at pera ng Russia sa digmaan, ang pag-atake sa mga target militar gaya ng paliparan ay nagpapahina sa opensiba ng Russia. Lahat ng nag-aalis ng Russian glide bomb at missile sa laban ay pabor sa Ukraine dahil sobra-sobra itong ginagamit ng Russia. Tulad ng ibinunyag ng House of Lords Library ng United Kingdom noong Oktubre 27 sa pagitan ng Oktubre 5 at Oktubre 12 binumba ng Russia ang Ukraine ng halos 1,400 glide bomb at 72 missile kasama ang 3,000 drone. Malaki ang epekto ng mga pag-atake kaya nahihirapan ang air defense ng Ukraine. Kaya mahalaga ring atakihin ng Ukraine ang mga airfield para mabawasan ang pressure sa himpapawid. Ang pinakamalaking air assault ng Ukraine laban sa Russia noong Disyembre 11 ay agad nagdulot ng tugon mula sa Kremlin o Russian Defense Ministry. Nakaraniwang Ruso ang reaksyon. Tulad ng dati, binabaliwala ng Russia ang tagumpay ng Ukraine sa air assault noong Disyembre 11. Hindi maitago ng mga awtoridad na naglabas ng air raid warning sa Moscow. Narinig at sinunod ng mga tao ang mga babalang iyon. At kahit ang Kremlin ay hindi kayang itago ang ebidensya mula sa pandinig, paningin at kilos ng mga tao. Ngunit sa pinsalang dulot ng drone ng Ukraine sa maraming target sa labas ng Moscow, tahimik ang Russian Defense Ministry. Iniulat ng Kyiv Post na naglabas ng maikling pahayag ang ministeryo matapos ang malawakang pag-atake ng Ukraine. Sinabi nitong napabagsak ng Russian air defenses ang 287 sa halos 300 drone ng Ukraine na ipinadala. Karamihan ngunit hindi lahat. Tandaan, 60 hanggang 100 drone ang posibleng napabagsak sa Moscow na ginamit ng Ukraine bilang pain o panlinlang. Tungkol naman sa pinsalang dulot ng mga drone at missile ng Ukraine, iginiit ng Russian Defense Ministry na lahat ng ito ay minimal lamang. Malinaw na hindi iyon ang totoo at alam iyon ng Russia. Ayon sa ulat, pinatunayan ng tagumpay ng Ukraine noong Disyembre 11 na mali ang dating pahayag ni Pangulong Donald Trump ng United States na walang alas ang Ukraine. Nagpahayag si Trump noong Marso habang may alitan sa pagitan ng Washington at Kiev. Ngunit mukhang muli na namang napaniwala si Trump sa mga nangyari kamakailan. Iniisip niyang hindi maiiwasan ang panalo ng Russia sa digmaan sa Ukraine, isang pananaw na pilit pinabubulaanan ng Ukraine. Noong Disyembre siyam iniulat ng Cable News Network na ilang beses sinabi ni Trump na natatalo ang Ukraine sa digmaan kontra Russia at may kalamangan ang puwersa ni Putin. Lumabas ang mga pahayag na iyon kasabay ng bagong pagsisikap ng United States para sa kasunduan sa kapayapaan. Handang pag-usapan ng Ukraine halos lahat ng mga puntos sa panukalang kasunduan na iyon, maliban sa isa. Ang ideya na maaari nitong isuko ang malalaking bahagi ng teritoryo nito sa Russia. Ang negatibong pananaw ni Trump sa digmaan ay malaking pagbabago para sa Pangulo. Mahigit 2 buwan matapos makipagkita kay Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York,
Nagulat si Trump ang mga tagamasid nang sabihin niyang naniniwala siyang hindi lang kayang depensahan ng Ukraine ang kanilang teritoryo, kundi maaari ring mabawi ang lahat ng lupang kinuha ng Russia mula nang magsimula ang pananakop. Ayon sa Cable News Network noong Disyembre 9, marahil higit pa roon, may ulat na binigyan ng Administrasyong Trump ng palugit ang Ukraine hanggang Pasko para tanggapin ang bagong panukalang kapayapaan. Malamang kasama pa rin ang pagsuko ng Donbas na gusto kunin ni Putin. Ayon sa RBC Ukraine, hindi ganap na tama ang mga ulat na ito. Ayon sa gobyerno ng Ukraine, gusto ng United States ng tugon sa bagong draft ng kapayapaan, pero walang deadline para tanggapin ito ng Ukraine. Nakikita na natin ang pagtaas ng pressure mula United States para tanggapin ng Ukraine ang bersyon ng kapayapaan. Mas nakinabang doon ang Russia kaysa Ukraine. Ginamit ng Ukraine ang Disyembre 11 para paalalahanan sina Trump at Putin ng mahalagang katotohanan. Mas kaya pangsaktan ng Ukraine ng Russia kaysa sa nagawa nito ngayon. Ngayong wala ng pag-aalangan at bawat pasilidad ng langis at instalasyong militar na abot ng mga drone ng Ukraine ay itinuturing ng target, hindi matalinong isantabi ang Ukraine sa ngayon. Marami pang ebidensya nito kung nanaisin ng United States na tumingin. Mabilis na pagsusuri sa Black Sea ay sapat ng patunay na hindi ganoon kalakas ang Russia gaya ng sinasabi ni Putin. Nagtatago ang mga barkong pandigma ni Putin dahil hawak na ng Ukraine ang Black Sea. Alamin kung bakit sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong long-range na pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat sa panonood.